Subukan mong gawin ito ngayon. Gamitin ang daliri mo at kilitiin ang tagiliran o ang kilikili mo. Anong nangyari? Malamang wala lang. Pero bakit kapag ibang tao ang kumikiliti sa atin, halos hindi na makahinga sa kakatawa? Pareho lang namang pagdampi ng balat. Pareho lang ang parte ng katawan. Pero magkaiba ang reaksyon. Ano nga ba ang sikreto? At ano ang ginagawa ng utak natin para mangyari ito? Ang sagot ay wala sa balat mo, kundi nasa utak mo. Bago ang lahat, this is Kyle Fox, isang batang punong-puno ng pangarap sa buhay. Sa katunayan, ipinapakita ng mga pag-aaral na ang utak natin ay parang isang napakahusay na manghuhula. Bago pa man mangyari ang isang galaw, sinusubukan na nitong hulaan kung ano ang susunod na mararamdaman ng ating katawan. At dito nagsisimula ang dahilan kung bakit hindi tayo nakikiliti sa sarili natin. Kapag ikaw ang kumikiliti sa sarili mo, ikaw mismo ang nagpapagalaw sa kamay mo. Dahil dito, alam na ng utak mo ang eksaktong oras, direksyon at lakas ng pagdampi ng daliri mo. May bahagi ng utak na tinatawag na cerebellum na tumutulong sa paghula ng resulta ng sarili nating galaw. Kapag nakita nitong ikaw mismo ang gumagawa ng kilos, magpapadala ito ng impormasyon sa ibang bahagi ng utak na nagsasabing, expected na natin yan. Hindi ito kailangan bigyan ng matinding reaksyon. Dahil dito, pinapahina ng utak ang pakiramdam ng kiliti bago pa man ito tuluyang maramdaman. Para itong isang noise-cancelling headphones, hindi nito inaalis ang tunog pero binabawasan nito ang epekto para hindi ito gaanong mapansin. Ganito rin ang ginagawa ng utak sa sarili mong pagdampi. Ngayon, isipin naman natin kapag ibang tao ang kumiliti sa'yo. Hindi alam ng utak mo kung kailan eksaktong darating ang kiliti. Hindi rin ito alam kung gaano kalakas ang pagdampi o kung saan eksaktong tatama ang daliri. Dahil may elemento ng sorpresa, hindi makakapaganda ang utak natin. Kaya mas matindi ang reaksyon ng katawan mo. Ito rin ang dahilan kung bakit mas nakikiliti tayo kapag hindi natin nakikita ang taong kikiliti sa atin. Kapag hindi mo alam kung kailan ito mangyayari, mas nagiging sensitibo ang utak sa bawat pagdampi. Sinusubukan pa itong pag-aralan ng mga siyentipiko gamit ang mga robot. Sa isang eksperimento, hinahayaan nilang kontrolin ng mga tao ang isang robot na kumikiliti sa sarili nilang kamay. Kapag walang delay ang galaw, halos walang kiliti. Pero, nang lagyan nila ng kaunting delay ang galaw ng robot, mas nakakaramdam na ng kiliti ang mga kalahok. Ipinapakita nito na kapag hindi na kayang hulaan ng utak ang eksaktong mangyayari, bumabalik ang pakiramdam ng kiliti. Kaya sa susunod na subukan mong kilitiin ang sarili mo at walang nangyari, tandaan mo, hindi dahil hindi ka nakikiliti, kundi dahil napakagaling ng utak mo sa paghula ng sarili mong galaw. Nice! At minsan, ang pinakamalaking dahilan kung bakit tayo nagugulat ay ang mga bagay na hindi natin inaasahan. Ikaw, saan parte ng katawan mo ang pinakamalakas ang kiliti? I-comment mo na dyan sa comment section. Paniguradong babasahin at pupusuan ko yan. And this is Kyle Fox. Maaari mo bang i-like ang video at i-subscribe mo na rin ang aking channel. Maraming salamat sa panonood, kaibigan.